Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Okay. Magandang gabi po sa ating mga kababayan, sa ating mga tagasunod dito sa Broad Streamcast Communicator sa ating programa ng Ako ay Pilipino. Tulad po ng dati, ito po si Attorney Mariano R. Santiago at kami po ay bumabati sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig dito sa programa na ito at nais po nating ipaalala na nagkaroon tayo ng yung ating tinatawag ng gobyerno na circuit breaker. Alam niyo yung kuryente, ang linya ng kuryente natin ay mayroong tinatawag na circuit breaker, yung mga fuse. Kaya yung daloy ng kuryente ay napipigil dahil nga doon sa pagka ibinaba ang fuse o kaya naputol yung fuse na yun, pagka sumobra ang load, no? Kumisa na hindi nyo nalalaman kung bakit pagka nagkaroon ng short circuit, may pumuputok. Yung pong short circuit na yun, kung may diferensya ang ating mga appliances, ay karaniwang ginagawa na mas maliit yung dadaan sa mataas na kuryente ay mapuputol siya, magliliyab. At yun ay para hindi magtuloy-tuloy at gumapang yung sa mga sira halimbawa ng sulpakan, grounded.
Kapag po walang circuit breaker ay maaaring kumalat ang apoy. Kaya dito sa circuit breaker na ito, kapag ka pumutok yan, tapos na kahit may ground ang ating mga sulpakan, ang ating appliances, o kaya merong nagkadikit na alambre, mapuputol yung takbo ng kuryente at ang ating mga ah, ibang gamit ay hindi madadamay doon sa linya ng bahay natin na yon. Kaya ito pong circuit breaker na sinasabi ng pamahalaan, magkakaroon tayo ng mahigpitang pag-control sa paglabas ng tao, pagkain sa mga restaurant, at ito po ay dahil sa bagong variant ng COVID-19 na kung tawagin ay Delta variant. Dahil ito daw pong Delta variant, konting paalala lamang, itong Delta variant, sa loob ng 15 minuto, sa akin nabasa at sa anunsyo ng pamahalaan, sa loob ng 15 minuto, kung dati ay naghihintay mga 30 minutes na exposure o yung tayo nasa isang lugar na may kasamang infected, makakalipat yun sa loob ng 30 minutes muna na hinihintay after mga around 30 minutes. Pero itong Delta variant na ito ay maaaring makuha natin sa loob ng 15 minuto. At kung ang COVID-19 noon na ating, kaya tayo nagpapabakuna, kung ang COVID-19 noon ay, tawag natin dito, ay mga 2-3 ang mahahawa, itong Delta variant, antimano ay pwedeng maghawa ng mga 8 tao ang bawat isa na isang infected. Doon sa pagtitipo na yun sa loob ng 15 minuto ay maaari na tayong mahawahan. Kaya ito po ay pinipigil ng ating pamahalaan, kinukontrol sa rekomendasyon na rin ng mga local officials. At dito nga sa Metro Manila ay mag-uumpisa ang COVID-19. Sabihin na natin buong buwan, kahit sinabing mag-uumpisa ng August 6 hanggang 25 or August hanggang end of August, mula na kabuuan ng August, mag-ingat na po tayo. Gawin na natin, wag na nating hintayin pa yung sinasabing maghintay pa ng August 6 para magtuloy-tuloy ang pagkontrol. Ngayon pa lamang ay pag-ingatan na po natin. Okay? So yun po ang isa sa pinakamahalagang paalala. At binabati po namin ang ating bagong Chief of Staff ng Armed Forces ng Pilipinas na si General Faustino. At ganun din ang mabuting pagsisilbi na ginampanan ng ating nag-retire ngayong araw na ito na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Cirilito Subihana. Siya po ang kauna-unahang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na nagkaroon ng Medal of Valor Award. Ito po ang pinakamataas na pagpaparangal sa isang opisyal o sundalo ng ating Armed Forces of the Philippines, at kasama po ng parangal na yon ay ang kanyang fix na mga allowance para sa kanyang mga anak at pamilya habang buhay. Yan po ay habang buhay. Doon po sa mga minor, karaniwan, yung mga dependents, no? Kaya assured ang kanilang kwan. Ito po ay nabanggit ko lamang sapagkat bihira. Although meron ng marami-rami na rin ang merong Medal of Valor awardee ng Armed Forces. Ito pong kauna-unahan sa aking pagkakaalam na naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. So congratulations sa mahusay na paglilingkod, General Subihana, at welcome, at although 3 buwan lamang ang natitira ay welcome po dito sa ating bagong Chief of Staff, General Faustino, no? Army, Philippine Army. Siya po ang dating Commanding General ng Philippine Army.
Ngayon ay doon sa pagbati, meron din naman tayong malungkot na balita sapagkat yung aking isang underclassman dati ah, na si Colonel at naging party list representative Leopoldo Maligalig, isa sa pinakaaktibong miyembro ng Reform the Armed Forces of the Philippines noong panahon ng bago nag-EDSA 1, no? Yung ating pong People Power Revolution. Marami po ang nagmi-minimize dito sa People Power Revolution. Pero sa akin, para po sa akin, ay ito ay nagpakita lamang na po pwede na magkaisa sa isang layunin ng ating bansa at naging party na rin. Parang party ng demokrasya na nauwi doon sa parang naging revolution kung tawagin. Pero ito ay isang peaceful revolution at medyo doon nag-umpisa siguro yung pagkakahati-hati ng ating ding mga mamamayan sapagkat merong loyalista, merong pro-Marcos at meron namang pro-Cory. Pero isa lang po ang nakita natin dito. Sa bawat administrasyon ay merong mapagsamantala. Sa bawat administrasyon ay merong mapagsamantala. Kaya't ang nangyayari ay sa loob ng napakahabang panahon ay hindi nagkakaroon ng pagkakaisa ang Pilipinas. Sabagay, hindi naman po ito naman po ay hindi naman sa Pilipinas lamang nangyayari. Kaya lang siguro ang pagkakaiba, ang mga Pilipino ay marami ang selfish, makasarili. Yung iba nagkakawatak-watak dahil humihingi ng good government. Pero ang mga Pilipino, kahit saan ka pumunta, kahit sa mga ordinaryong homeowners association, ay ang nangyayari po ay hinahanap sino bang pinakamalapit sa kusina. Yung halimbawa, nasa isang village kayo, ako'y marami na ring homeowners association na nasa Lihan at binabati ko po ang aking mga dating kapitbahay at diyan sa Soldiers Hill sa Muntinlupa. Yan po ay diyan ako nag-umpisa mula noong magkaroon ng pabahay ang Mutual Benefit Association ng mga ng military, no? Mutual Benefit Association, at nagkaroon kami ng pabahay, low cost housing, at doon iba-iba rin ang kwan eh. Meron ding mga iba-ibang faction. Bakit hindi mawala eh? Napunta ako sa ibang lugar. Ganon din, may mga faction din. Nababalitaan natin, pumunta ka sa Amerika, may kanya-kanyang faction pa rin ng mga Pilipino. So, hinahanap natin. Kaya sinasabi, kailangan ba ang federalismo na mayroong kanya-kanyang parang independent autonomous regions ang bawat rehiyon dahil nga iba-iba yung ating mga kahit sa mga dialects natin, no? Nagkakaroon ng clan eh. Merong mga Ilocano, Ilonggo, Bisaya na Cebuano at Bisaya na Waray. Merong mga bukod sa mga Ilocano, ano ba yung mga natin ito? Pangasinense, mga Tagalog. Yung ito lang mga Tagalog, ako isa doon eh. Parang masyadong independent thinkers. Kaya kung minsan hindi mo mabasa ng gusto. Kung sa kanila, tama, mali. Okay, doon sa kabila, siguro dala ito ng ating kultura ng barangay na kailangan natin kung sino leader natin, sumusunod tayo. Yun yung old system natin ng barangay, balangay.
At dito sa old system na ito, may dato, may raha, may sultan. Kaya't ang nangyayari ay kung sino yung leader na yun, siya sinusunod kung anong iutos niyan. Naalala ko tuloy, isa sa pinakamahusay na grupo ng sundalong na meet ko, nakasama ko sa PC Rangers ay ang mga igurot. No? Alam niyo yung mga igurot, pagka inutusan ng isang superior officer yan at yun ang kanyang superior officer, kahit ikaw, sino ka pang opisyal, pagka iba-violate mo yung order sa kanya, haharangin kanya. Yung mga ganun ang kung tawagin kung pag biroan tuloy namin noon ay ang mga igurot, oldel is oldel. Ibig sabihin, order is order. Kung may order sa kanila, yun ang kanila susundin. Napaka-stricto ng disiplina ng mga igurot. At yan ang mga ilang bagay na kailangan maliwanagan ng ating mga Pilipino. Dahil naghahanap tayo ng leader sa susunod na gobyerno mula sa Hulyo 1. Effectively, lumilipat ang bagong Pangulo ng Pilipinas sa Malacanang June 30. At kinabukasan na yung kanyang official takeover, panunumpa. At hinahanap natin yung leader na yan sapagkat iba ang problema natin ngayon dito sa susunod na administrasyon. Ang mga problema ngayon lilipat sa susunod na 6 na taon. Sa ngayon ay naghihikahos ang ekonomiya ng Pilipinas. Isa na tayo nung dati bago nawala si Pangulong Pinoy ay napakalakas ng ekonomiya ng Pilipinas at maganda naman, magpapatuloy sana, pero magkahalo na siguro yung hindi masyadong maayos, coordinated na pamahalaan at so maganda pa. Pero nung abutan na tayo ng pandemya, diyan na lumabas na hindi napaghandaan ng ating pamahalaan yung sektor ng hanap buhay, pagkain ng pamilya, yung hindi natin napaghandaan yung maging self-sufficient, at least doon sa kailangan nating kainin. Lahat halos ini-import natin, kaya tayo'y nahihirapan. Well, ganyan talaga ang hindi ko naman sasabihin na hindi naman tama yung mga projects kasi pagka tayo nag-aaral ng basic economics ay laging sinasabi natin sa gross national product ang paggasta ng gobyerno. Sapagkat ang paggasta ng gobyerno ang nag-generate ng hanap buhay para sa kanyang mamamayan. Sapagkat pag may proyekto ang gobyerno, may kasamang yung linkage na services. Parang pagka halimbawa, nagkaroon tayo ng bottling company. Anong kasama o yung soft drinks factory o water ang tawag natin dito sa nagtitinda ng tubig. Ano ba naman itong ating yung water dispenser na yan. Yung negosyo ng tubig para sa mga tao, ang kasama niyan, dispenser. No? Kasama niyan ang laundry. Dahil yung sobrang tubig na pinagsalaan, yun naman ang pinanglo-laundry. Ano pa kasama ng water yung bote, plastic na bote, malaki, maliit, kasama yan sa negosyo. Yun ang linkage. So kung meron kang
Gawaan ng sasakyan, anong katumbas na kadugtong niyan? Sasakyan, kailangan mo ng gulong, kailangan mo ng mga wiper, kailangan mo ng yung mga accessories niyan. Lagi may kasama yan na ibang produkto. So doon naman sa mga, halimbawa, ito isa sa magandang proyekto, ewan ko kung ano nangyari nito. Isa sa magandang proyekto ni Pangulong Marcos dati. Yung sumosobra yung ani natin, halimbawa ng kamatis, merong tomato paste na gawaan. So hindi kailangang ilako mo lahat sa palengke, yung iba ay pinoprocess. Ito yung agribusiness eh. Yung makukuha natin sa agrikultura na sobra, ay kailangan may paggamitan ka, may paglagyan ka. Hindi pwede yung itatapon mo, kagaya nung nangyari noong bago-bago ang COVID-19. Hindi maibiyahe yung mga gulay natin ang gagaling sa norte. So anong ginawa ng mga magsasaka? Yung iba, tinapon na lang, hinayaan na lang mabulok sa countryside. So yun po, ang sistema ngayon. Ngayon, meron din tayong problema kasi, marami tayong problema sa hinaharap. Sabi ni Senador Pampilo Lacson noong kasi ito pong si Senador Lacson ang nagbabantay ng budget sa Senado, pati noong legislatura. Sabi niya, ang problema ng isang magiging pangulo sa susunod na administrasyon ay mag-uumpisa dito sa COVID-19 na sa halip na makontrol, parang lumalaki pa. Ako naman po ay hindi pessimistic at umaasa naman ako na ang ating Panginoon ay hindi naman tayo gustong pahirapan, pero maaaring meron ding leksyon, no? At nakakatakot nga kung isipin mo at babasahin mo yung Revelation na parang malapit na yung rapture na sinasabi. Ano yun? Yung sinasabi nila, sa akin limitadong pagkakaalam, magkakaroon ng mga senyales sa pamamagitan ng mga pagbaha, paglindol, sunog, malakihang sunog, no? Dati pa isa-isa yan eh. Pero ang paliwanag ng ating mga scientifico, ito ay epekto ng climate change lahat. Yang pagbaha na yan, yang paglindol, sorry. Yung pagbaha, paglindol, pati yung sunog kasi sobrang init sa ibang lugar, sobrang lamig sa iba. At yung sa sobrang yung pag-init ng ating planeta ay natutunaw ang mga yelo. Yung mga icebergs natin na malalaki, natitipak, napapanood siguro ng iba sa inyo yan. At yung pagguho ng mga iceberg ay nagpapataas ng tubig at maraming mga isla o parte ng kalupaan na lumulubog unti-unti. Sa Metro Manila, ang malakas ang paglubog ay ang area nitong bandang Malabon na Botas at masabi ko sa inyo, ang sabing isa sa dahilan nitong mga paglubog na ito, yung ating mga nakabaong malalaking poso. Kasi yung tubig sa ilalim ng lupa ay sinisipsip pataas. At habang sinisipsip yan, bumababa naman dahil parang merong namamagitang yung aquifer, kung tawag, yung aquifer, yun yung mga parang, kumbaga lupa, tubig
sa pagitan ng mga matitigas na bahagi ng ating lupa, no? Yung pong kaya kung kumukuha tayo yung mga nakakapanood noong nagbabaon ng poso, hinahanap nila yung biglang bubuluwak na lang yung tubig doon sa ibinaong tubo. Yun na natutumbok na nila yung mga parang agos ng tubig sa ilalim ng lupa. So yun po yun. Medyo yun ang ating pinapaliwanag ng konti. Ngayon, sinabi ko na ang isang problema yung pandemic na yan. Ito ba ay sinyalis nga ng rapture? Sa isang banda ay marami tayong nakita dito sa pagkaka-quarantine nating lahat Nabawasan, o kasama na ako, nabawasan na yung kung saan-saan ako pumupunta Alam niyo, ako naman ang pang-alis ko ng stress. Marunong din ako magkasino, pero ako'y hindi yung suga pa sa sugal. Medyo pagka naglilibang-libang papindot-pindot na yung parabang wala kang iniisip, pindot ka lang ng pindot. Pero masama yun sa ibang hindi marunong mag-control. Dahil inuubos nila yung pera nila Bandang huli, nilalabanan mo na yung makina. Pagka nilalabanan mo na yung mga slot machine na yan sa casino, sugal na yan na talaga. At karaniwan mapapahamak tayo dyan. Mawawala, mas magastos yan. Dahil kuminsan sa kagustuhan nilang makabawi, tuloy-tuloy, minamalas na, tuloy-tuloy pa rin. So, yon ang problema natin ngayon, yung ating kabuhayan. Siyempre, pagka sinabing kabuhayan, bakit? Hindi ka makalabas. Hindi makapagtanim, hindi makapagbiyahe ng pananim, hindi makapag hanap buhay ang mga tao. Walang makuha hanap buhay. Dahil walang lumalabas ng bahay na. Yun ang number 1 natin. Kailangan mapigil ang COVID-19 kasama na lahat ng kanyang mga variants. At paano ba ang target? Ito'y target ng lahat ng bansa. Medyo nahuli tayo, no? Medyo nahuli tayo. Pero, yung gusto natin magkaroon ng tinatawag na herd immunity. Yung halos 70% ng populasyon ay nabakunahan na. Para kahit dumapo yan, hindi na tayo magkakahawahan. At hindi na tayo halos tatablan. Kaya marami ngayon, siguro natakot na rin, nakikipag-unahan na sa pila. Ang problema din natin, nahuli din ang naiwan sa pansitan ng Pilipinas sa pagbili ng bakuna. At ang mga kanya-kanyang bansa rin, medyo nagkaroon ng pagiging makasarili. Dahil meron din kami kanyang populasyon, kailangan unahin namin yun sa amin. Kung sila may pera, may pambili, napakyaw na nila halos lahat yung mga available noon. At tayo maghihintay sa susunod na produksyon nitong vaccines. At yung iba sa namimili pa. Namimili pa tayo. Hindi din naman tayo makakabiyahe. Saka na natin piliin yung gusto natin bakuna. Kung ano available, pasaksak na agad. Kahit pa paano makakatulog ka. Minsan nilalagnat ka. Kung nilagnat ka man, nasa isip mo, hindi ka tinamaan ng virus. O kung tinamaan ka, kaya ng katawan mo dahil bakunado ka Okay? So yun po ang isa sa pinakamalaking problema na dapat, siguro number 1 yan. Kasi kaugnay na niyan lahat yung mga susunod na problema Okay, merong virus. Hindi tayo makalabas, hindi makapaghanap buhay. So, walang trabaho. Nabawasan yung mga magtatrabaho dahil pati mga kumpanyang nagbibigay ng trabaho, sarado na rin.
at hindi din nila kayang i-maintain dahil walang bibili. Lahat ng tao nagtitipid dahil walang pera, kaya ang purchasing power natin ay nabawasan. Pangalawang problema yon. Kasi alam niyo, related din ito eh. Karamihan sa mga problema ng bansa ay nagmumula sa kahirapan. Ang mga, dito sa ating kasabihan yan kapit sa patalim. Wala kang mapaghanap buhayan, magbenta ka ng drugs, masama yun. Wala kang kita, mag-snatcher ka, kriminal ka. At ang inagawan mo, maring wala ring makain kukunti lang ang pera. Minsan napapatay pa. So, krimen din yon. Yung isa pang nangyayari dyan, kung ang pakiramdam, ang gobyerno ay pabaya, sabi, doon na lang tayo sa NPA. Masama rin yun. Lalo pa yun, bagong ang gusto ay mag-take over sa gobyerno. So, halos lahat ng nagiging problema natin, ang pinagmumulan ay ang kakulangan ng pera o kahirapan. Halos lahat yan. Sapagkat kaya tahimik ang ibang bansa ay dahil masagana ang ekonomiya nila. Okay, nandiyan na tayo. Wala nang hanap buhay. Wala nang produksyon. May utang pang dapat bayaran. Ang utang ng Pilipinas ngayon. Nung huli ko marinig yung makapanood ako sa TV, yung sabi ni Senator Lacson, kasi siya ngayon yung may hawak ng budget, 11.07 trillion. Hindi ko malaman. Hindi ko ma-imagine gaano karami na yung trillion na yun Yun ang utang natin. Kaya yung ipinapanganak pa lang na Pilipino ngayon ay parang natukahan na ng utang na 100,000 pesos. 100,000 ang katumbas na utang, pati ng mga bagong ipinapanganak dahil dito sa pagkakautang ng pamahalang ito. At yun po ay sa ating narinig, ang pangungutang natin mahigit 1 trilyon bawat taon. Mahigit. At yun, lumaki ang utang ng Pilipinas at talagang magiging problema ito ng susunod na Pangulo. Pagkatapos nandiyan ang problema ng, yun na, sinabi ko na kanina, yung problema na yun, dadating na tayo doon sa mga drugs, corruption, at saka yung iba pang krimen para lang tugunan ang pangangailangan ng sikmura ng bawat mamamayan. At dito po tayo dapat tumulong, yung lahat na may kakayahan tumulong. Kahit konti-konti, magbigay tayo doon sa mga, alam nating, ako hindi na ako namimili kung makakatulong ako, kaya nga lang, dahil sa marami sila, alam ko namang marami rin namang magbibigay, konti-konti, dahil kahit saan ako mapunta halos lahat humihingi na may nagpapalimos kaya yata akong mayaman kung umasta Kaya ako kinakalabit ng kinakalabit. Binigyan ko na ng tinapay. Merong akong insidente, binigyan ko na ng tinapay. Kalabit pa rin ang kalabit sa akin. Gusto magkaroon ng cash. Mabuti na lang at meron akong pensyon. Kung wala akong pensyon, mahihirapan din ako. No? So, yun po. At kinakailangang mabago ang pananaw ng ating mga kababayan. Kalimutan na po natin yung loyalty sa personalidad. Tingnan natin yung may kakayahan. Dahil marami ang gustong, ewan ko bakit gustong magpresidente. Ito pa, isang pa nga pala ito, no? Bago ko malimutan. Hindi ko ma-imagine ang mga politiko
lalo kung yung mayayaman na politiko, sabihin na natin na may tumutulong na ilan sa kanila, pero yung talagang mayamang politiko. Imagine na yung perang kinita mo, hindi ko sasabihin itong trapo pa, ha? Hindi muna yung trapo. Yung perang kinita mong naitabi mo ng katagal-tagal, medyo natukso ka eh. Iba yung powerful kang politiko. Gasta ka muna, gasta. Para maging maili ka kahit barangay captain, kahit konsihal, mayor, vice mayor, governor, vice governor, nandyan yung mga congressman. Imagine ninyo, no? Yung iba, meron naman talagang gustong maglingkod. Pero imagine ninyo, yung perang kinita mong maayos, gagastahin mo, tapos para mabawi mo yung ginasta mo, kailangan magnakaw ako ng konti. O magnakaw ako ng marami. Para next time, igagastin uli ako at nabawi ko na yung puhunan ko. So, dati kang hindi magnanakaw, magiging magnanakaw ka. Dahil gusto mo mapalitan yung iyong inilabas na unang malinis na pera. Okay? Ngayon, ano pa ang problema ng gobyerno? Prioridad. Prioridad. Ako'y kahit kailan hindi ako naging sang-ayon doon sa Dolomite Beach. Hindi dahil ayaw ko ng beach na malinis, kundi mali ang prioridad eh. Bakit mo gagastahin doon sa Dolomite sa ngayon? Ganong nililinis mo pa naman eh. Linisin mo na lang muna. Dahil alam naman natin, yung lahat ng basura ibabalik sa atin ng dagat at kakainin. Dahil itanong nyo sa akin yan, taga-Nabotas ako, wala pa yatang 100 metro yung layo ng bahay namin dyan sa Nabotas, sa tabing dagat. At yung mga laruan namin dati, nakuha na ng dagat at naging burak yung buhangin ay naging burak. Alam niyo ba yung burak? Yung burak, yung parang putik. Putik na hindi pa malinis. Ibalik ko, putik na walang kasamang basura eh, pero madumi. Tatakot ka nga kung lulusong ka sa dagat, lalo noon ang imagination ko pagka lumusong ka sa dagat at may masanggi kang parang tela, akala mo baro ng patay eh. So, yan po, prioridad. Yun ang kailangang maging panuntunan ng isang leader. At ang aking suhestyon, alam ba, ito sa Pilipinas kasi tayo, sinabi ko kanina yung barangay yung pinagmula noong ating sistema. Ang mga tao, noong ako'y maupo sa LTO, maririnig mo doon sa ibang mga driver o kakilala mo na sabi niya, cheap ka na ng LTO, bakit ang ginagamit mo lumang sasakyan at hindi maganda? Ito hindi sila critical Ini-expect ng mga mamamayan na ang kanilang leader ay well provided for. Pero hindi yun ang punto. Ang punto ay susunod sila kung ang leader nila ay naririyan at kahit ano, dalhin mo sa masama, kung malaki paniwala sa iyo, sasama sa masama. Dalhin mo sa maganda, sasama sa iyo at gagawin din ay maganda. So sabi ko nga, ini-imagine ko na ang isang Pangulo ng Pilipinas, halimbawa ay magsasabi ng ganito, nais kong makita ang buong Pilipinas na nababalot ng puno. O kahit hindi man lang puno, buong parte ng Pilipinas, kahit yung mga gilid ng daan, puro may puno. Siyempre, pag nag-utos ang Pangulo, sasabihin ng DILG, kayo, mga mayor, kailangan lahat may puno.
Pero kung ako ang Pangulo, siguro kung ako ang Pangulo, sasabihin ko, gusto kong makita na green o punong-puno ng puno ang lahat ng mga karsada sa loob ng 6 na buwan. O siyempre, sasabihin ko, ako si DILG, ano sasabihin ko? Okay, 6 na buwan. Okay, ganito. Mag-prepare kayo. Sa loob ng 2 buwan, ila-launch natin. Sabay-sabay tayong magtatanim. At ang pinakamahirap na parte ng pagtatanim sa kalsada ay yung paghuhukay. Ito'y lagi ko, ilang beses ko na itong pinupropose. Sabi ko, kung ang Singapore ay tinawag na Garden City, ang Pilipinas pwede magkaroon ng mga garden metropolis o garden cities din sa iba-ibang lugar. Kasi ang Singapore, garden na, city state eh. Ano ang pwedeng gawin ng gobyerno? Okay, municipal engineer. Ikaw, municipal engineer. Alam mo kung may planong laparan niyang karsada mo, o di hindi ka magpapatanim doon sa tatamaan noong widening. Ano pa ang pwedeng gawin ng city government o ng municipal government? Abay, mahirap sa lahat yung maghukay, magbutas ng pagtatamnan. So yan ang trabaho mo, municipal engineer o city engineer. Butasan mo lahat yan, alam mo kung saan pupunta eh. Ikaw naman, mamamayan, ano sa'yo? Eh kung kaya ko, kung nasa harap ng bahay ko yung butas na yan, either magdonasyon na lang ako ng puno na itatanim doon. Kung sinabi ay itatanim natin dyan ay banaba. O ako magdodonate ng 1 banaba at aakuin kung ako magbabantay dyan sa banaba sa tapat ng bahay ko. Kung masira yung banaba na yon, ako magpapalit. Eh tatawagin ko yung Santiago Banaba Tree. Santiago Tree. Pero banaba yon. Kaya lang, sinasabi ko akin yan. O kayo naman mga civic groups, Lions, Rotary, Kiwanis, ano pa, JCs. Ako si Mayor. Ako si Mayor Santiago. Mayor. O kayo, pwede ba mga Rotarians? Pwede ba mga Lions? Kiwanis o JC? Pwede ba? Meron ako ditong mga ilang bakanting lugar. O lagyan nyo na. Sige, gawin mo. Rotary Mini Forest. Lions Mini Forest. Ano pa? Kiwanis Mini Forest. Meron ka rin JC's Mini Forest. So, sabay-sabay. Sa isang iglap, makikita mo, buong Pilipinas, green. Ganun sana, dahil ang leader ang magsasabi, ito ang gusto ko. Ngayon, kayo mga susunod na presidente, pagka sinabi niya, ito ang gagawin natin, sabay-sabay tayo, lahat tayo. Huwag kang gagawa ng ibang project na hindi tumutugma sa national target. Ang exception lang doon kung meron ka na noong gusto ng Pangulo. Sinabi ng Pangulo na ganito ang gagawin natin, lahat tayo, hanggang down the line, hanggang barangay. Pababayan, kailangan itong gawin nyo. At gusto kong makita to sa loob ng 1 taon. At bahala na ang national government sa mga national projects. Pero dapat parang may isang kumpas. Yun ang kailangan nating leader. Yan ang sinasabing kong kailangan nating leader. At sa ngayon, hinihintay ko pa kung sino yung mga possible na tatakbo o magdi-declare. Pero so far, ang nag-declare pa lamang si Senador Lacson at si Senador Soto. So far, happy ako sa kanilang mga proposal na naririnig ko. At ang aking appreciation sa kanila ay ang alam nila. Ang number one na pagka alam mo ang problema, 50% ng problema na yon ay lutas na.
Yun ang kailangan, hindi yung nangangapa ka pa lang, ano ba gagawin ko? Para ka nagsi-shopping na wala ka naman nasa isip bilhin, window shopping ka, tapos bigla ka nakita. Ay, kung naglilibang ka, okay lang yon. Pero kung meron kang lakad na inaayos mo, bago ka pumunta doon sa mall, alam mo na ang pupuntahan mo. Hindi yung, so ipaplano natin yung lakad. Kung marami kang lalakarin sa isang araw, yun, naka-grouping. Ngayon, hindi na tayo dapat nag-iisip ng pagiging, dilawan ako, DDS ako, BBM ako. Hindi ganon. Yun nga, masama sa Pilipinas. May nababasa tayo dyan. Bakit pinupuri mo yan hindi ba oposisyon ka? Ang gusto ng iba, pagka oposisyon ka, wala kang pakialam. Kaya may ginawa siyang mas mabuti, ay, kontra ka pa rin. Dahil ang may gawa, ibang tao. Yun ang failure nga pala ng ni President Aquino. Actually, isa sa mga disappointments ko yun noon dati. Dahil maraming magandang proyekto si Pangulong Marcos, pero dahil Marcos yan, hindi pwede ituloy. Ayun, binayaran natin yung Bataan Nuclear Plant, bayad tayo pero naghihirap tayo sa kuryente. Dahil pati yung mga scientificong Pilipinong tinuruan para i-operate yan, na pirate na ng ibang bansa. At hanggang ngayon ay naging white elephant. Yun ang termino na ginagamit sa mga construction, mga building, mga structures na inilagay lang para maging parang monumento ng ibang tao na may masabing ginagawa. Minsan nga hindi naman kailangan yung hindi waiting shed, kundi isang maliit na hall. Hindi naman kailangan, ipapagawa yun para malagay doon. Constructed under the term of so and so. Kaibigan, sa darating pong eleksyon, pilitin natin na mag-isip na mabuti. Huwag tayong padala sa iba na, o kaya marami ngayong fake news maraming fake news ngayon, nagsisiraan. Ang sagana nga kahit kami may nakakadebate rin doon sa aming grupo, ang sinasabi ko lagi, kahit na may mga bintang tayo, kung i-assume natin lagi na lalo kung nagdaan na sa korte, kung ano nangyari sa korte, yun ang tama. Kasi may desisyon yun At huwag pilitin na magsiraan. Gaya nung mga lumalabas ngayon, matatagal na, kahit na matagal nang nangyari at pati ang korte nagkaroon na ng desisyon, ipipilit pa rin yung kung makakasira sa ibang tao. Huwag nating, ako po ay critical ako sa maraming ginawa, pati sa pagiging ni Pangulong Duterte. Pero para malaman po ng lahat, ito pong ako po isa sa mga nagtutulak na sa kanya na kasama kami dahil si Pangulong Duterte po ay miyembro ng aming adopted member ng aming klase. Mayor pa lang yan sa Davao. Miyembro yan ng class 67 Pero actually, marami ding nagawa. Kaya lang yung kanyang attitude nasira, na hindi tuloy ma-highlight na may ginawa siya, no? Although, maring kulang yung prioridad, kulang sa push. Minsan nga iniisip ko si Pangulong Estrada, mahusay dahil hindi kasi gumagalaw Yung cabinet niya lang ang gumagalaw. So parang free sila na kumilos. Yun naman yung pagkakaiba kay Pangulong Estrada. Naghahanap ka ng mga corrupt na opisyal, sa kanya, sabi niya, walang pondo ng bayan na nagalaw. Pero nagalaw, mga weteng, no? Ganon.
So, kailangan yung pag-iisip natin. Ako po'y nadala bilang isang, humawak din ako ng mga ilang cases ng politiko at nakakadala dahil may isa akong kliyente na noong gabi ng bilangan ay sinabihan ako. Medyo natatalo tayo, sabing ganun. Kernel, hindi attorney tawag sa akin eh. Kernel, natatalo tayo sa bilangan eh. O ano ka kung gusto mong gawin? Gusto kong agawin yung balota, yung ballot boxes. Bay, wag mo ko kako isali dyan. Gabi yun ha, gabi. Wag mo ko isali dyan. O di hindi naman, wala namang inagaw. Pero mukat-mukat mo, alas 10 ng umaga. Alas 10 ng umaga. Broad daylight. Inagaw yung mga ballot boxes. Naku, nagpuntahan sa munisipyo yung kwan. Nagpuntahan sa munisipyo yung mga follower nung isa, yung kalaban. Sila wala. Ako na iwan doon sa munisipyo. O yung abogado, nakulong ako doon. Nakulong ako. Buti dumating yung isang provincial commander. Ay, nakikiramay pala ako sa kanyang pamilya. Si General Ismael Rapanan, PMA. Pero Colonel pa noon, provincial commander ng, sabihin ko ng lugar, Pampanga. Nag-inspection siya doon sa munisipyo. Pagkakita ko nandoon sabi ko, isabay mo na ako sa paglabas mo ha. Baka maipit ako nitong mga taong nagrarally. So naranasan ko yung aking kliyente na politiko nag-agaw ng ballot box. Doon naman sa isang city, dito naman sa Bulacan. Ang kliyente ko babae na kandidata bilang konsehal. Abay, na-inlove doon sa kanyang kandidatong mayor, dating vice mayor. Gwapo yung vice mayor. Na-inlove. Naku, sinamantala naman itong politiko. Tatanga-tanga tong kliyente kong babae. Kapasok-pasok sa politika Lahat ng mga kailangan ng kandidatong mayor, pagka may papakainin, doon sa kanya pinapakain. Naubos ang kabuhayan itong babae na ito. Kakaawa. Ngayon, leader ng mga home along the Riles. May utak din. Hindi naman siya talagang graduate, pero naging domestic helper nga siya. Pero ang pagkakaalam ko, naging drug courier pa yata abroad Yung duda ko lang naman, dami niyang mga bahay, trucking, paupahang apartment, commercial apartment. Mangako ba naman sa mga tao? Pagka ako ay nanalo at itong aking kandidatong mayor ay natalo, hindi ako uupo. Ako ang kanyang lawyer. O lalamay ako pagka bilangan. Meron pa nga akong lipobitan Uy, commercial yun, Meron pa akong lipobitan. Abay, yung lipobitan, nanalo ka mo. Number 5 out of 8 councilors. Number 5 or 6. Kalain niyo ba naman na ayaw umupo dahil natalo yung kanyang mayor, vice mayor, candidate na mayor, natalo. Ayaw niyang umupo dahil natalo boyfriend niya Naloko siya doon. So, meron din akong mga ilang experience diyan sa mga eleksyon. At ayokong mag-practice as election lawyer. Napakabigat niya. Mahal ang bayaran. Pero napakabigat dahil ang mga procedures ng COMELEC, mabilisan yun. Kung magpuprotesta kami, ilang oras lang ang natitira sa isang gabi. Kailangan mailahad mo agad ang protesta mo. So, paiksi pala itong aking programa pagka ganitong topic ang pag-uusapan.
magtutuloy-tuloy tayo. Pag kami ibang sumulpot na mga pangalan, bibigyan natin ng i-discuss natin. Kasi useless na i-discuss natin sila kung hindi naman sila nagdideklara pa ng maayos ng kanilang intensyon na tumakbo. Parang nagmimindahan pa ng kanilang mga plano at parang sa chess, tinatapatan kung sino yun. O kahit sa volleyball, kung sino ipinasok ng isang team, tatapatan ng isang team kung ano yung kanilang weakness. So parang nagdadama, parang ganun, parang sports. In any case, yan lamang po ngayong gabi at sana susunod na Sabado, madadagdagan natin ng konti kung ano pa itong ating mga diskusyon. Gusto nating mabago ang mindset ng ating mga kababayan dito sa eleksyon at sa pagpili ng leader. Huwag po natin ipagpalit ang ating kaisa-isang boto na yun lamang ang kahit sino pang mayaman, pareho lang, tigisa lang tayo ng boto, gamitin natin na maayos yung ating sandata na yan. Okay, at marami sana akong gustong patugtugin pero napaigi ako. Hindi ko natuloy nabati, pati yung ating mga usual na binabati. At yun nga po ay lahat po ng aking mga usual na mga taga-panood doon sa New York, si Conching Castro, si Connie Enrico Santiago sa Italy, si Bay Marquez sa Japan, sino pa ba yung ating nasa US na isa? Tapos sa Australia, yung aking kaiswelang si Virgilio Lim. So marami rin namang nararating pa itong mga ganitong programa kahit na mangilan-ngilan kuminsan yung nakakapanood. Sa mga replay, nakikita ko yung mga viewers na mga kaibigan natin, marami rin sila. Kuminsan nahihirapan ako mag-operate nito kaya kuminsan hindi ko mabasa kung sino-sino yung mga nag-comment. Pero I will greet them later, no? At muli po, ito si Atty. Mariano Santiago at inaasahan ko magkikita tayo ulit. Keep safe mga kaibigan, mga kababayan. Huwag po nating kalimutan na mag-ingat. Mag-ingat tayo. Iisang buhay lamang ito. Okay? Thank you very much at magandang gabi sa inyo lahat. Ating napakinggan at natunghayan ang mga makabuluhan at mapagbuong pagpalakay ng mga usaping napapanahon sa pamamagitan pa rin ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.